Tayo natin yung ating mga kapatid na sa labas pa. Bigay tayo ng mga ilang minuto pang tayo magkasama-sama na para sa Lord's Supper. Sige po, tayo ay dumako na sa ating pag-aalala ng ating Panginoon. Ito pong Lord's Supper, ito ay isang bahagi ng ating pagpapakita ng pag-ibig, pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, kung paano tayo ay kanyang unang minahal. So ito po ay pagmamahal o pag-ibig natin kay Hesus. Pero ang nais kong talakayin natin ngayon bago tayo dumako sa Lord's Supper o sa pakikibahagi at tanong, paano natin iniibig si Jesus? Maraming sumisigaw, maraming nagsasabi, iniibig kong Diyos, iniibig ko si Jesus Kristo. Paano ba natin may ibig talaga ang Panginoon? Nagtingnan natin ang banal na kasulatan, Luke chapter 7, verses 36. At basahin natin ang isang kasaysayan na kung saan ipinapakita ng Panginoon dito ang dalawang klase ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Luke 7:36 to 40. Dinggin ang salita ng Panginoon. Isa sa mga Pariseo ay humiling kay Jesus na kumain kasalo niya. At pagpasok niya sa bahay ng Pariseo, siya'y naupo sa hapag. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan sa lungsod na siya'y nakaupo sa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng isang sisidlang alabastro na may pabango. At tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Jesus. Pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi nito sa kanyang sarili, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya sapagkat siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin ninyo, may dalawang taong nanghiram sa isang taong nagpapautang. Ang isa'y umutang ng 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, pareho niyang pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila ang higit na nagmamahal sa kanya? Sumagot si Simon, sa palagay ko ay yung pinatawad niya ng mas malaki. At sinabi niya sa kanya, tama ang hatol mo. At pagharap niya sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito?
pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, subalit buhat ng ako'y pumasok ay hindi pa siya humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit, ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, narito kami sa iyo pong hapunan, Panginoon, upang ipadama namin sa iyo ang pag-ibig na una niyong iginawad sa amin na mga makasalanan. Nawa nga po maunawaan namin ang totoong kahulugan ng aming pag-ibig sa inyo at hindi sa aming damdamin, kundi ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sana mabigyan namin ng halaga ang aming pagtitipong ito bilang pag-aalala ng iyong pinag-uutos na banal na hapunan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Lord's Suppers, ito po'y paalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. At lalo na, partikular sa atin na mga Kristiyano. At ito rin ay nagpapaalala sa atin kung paano din natin iniibig ang Diyos. Sapagkat habang tayo'y nakikibahagi sa hapunang ito, banal na hapunan, pinananatili natin na malapit tayo sa krus ng ating Panginoon. Muli nating nakikita ang pag-ibig ng ating tagapagligtas ayon sa Isaiah 53 verse 5, kung paano siyang namatay para sa ating kasalanan na imbis sana tayo ang maparusahan, ngunit inako niya ito para sa ating kaligtasan. Ang sukat ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi natin maarok. Hindi natin kayang sukatin ng anumang bagay. Ngunit ang ating pag-ibig sa ating Diyos ay masusukat natin. Alin sa dalawang ito, ang eskriba at ang babaeng makasalanang ito ang umiibig sa ating Panginoon. At sino yung iniibig ng Panginoon? Ito bang eskriba o reliyosong tao na nagmagandang loob na anyayahan ng Panginoon para bigyan ng espesyal na hapunan? O ang isang babae, nung mabalitaan niyang nandun ang Panginoon, siya'y pumasok. Inilugay ang kanyang buhok na kung saan bawal. Sapagkat ito'y kabastusan sa time na yon, at siya'y umiiyak sa likuran ng ating Panginoon. Sapagkat kapag ka naimbitahan ang mga tao sa time na yon, kadalasan sila'y nakatagilid sa kanilang kaliwang bahagi at ang kanilang mga paa ay nasa likuran. Kaya ang babae malayang nakalapit doon sa paanan ng ating Panginoon. Sino ang tama at totoong umiibig? Ang relihiyoso o ang isang makasalanang tulad nating lahat? Ang pag-ibig ng isang makasalanang babae ang siyang makikita natin kung paano din tayo dapat umibig sa ating Diyos. Sadyang ginamit ng Panginoon ito upang tignan natin ang ating sarili. How do we love Christ? Sapagkat lagi natin sinasabi, iniibig ko ang Panginoon. At dito sa banal na hapunan, papakita natin, una, sino ang tumanggap ng pag-ibig ni Jesus? Ikalawa, paano tinugon ang pag-ibig ni Jesus? Now, ayon sa verse 36 to 40, alam natin kung sino ang tumanggap ng pag-ibig ni Jesus, walang iba kundi ang babaeng makasalanan. Hindi yung relihiyoso nagmagandang loob, naggumastos para imbitahan ng Panginoon para karangalan sa kanyang kapwa na siya ay nag-iimbita ng isang dakilang tao.
Tingnan nyo ang sabi sa 36 hanggang 40. Isa sa mga Pariseo humiling kay Jesus na kumaing kasalo niya. Isang magandang pangitain yan. Marami pong mga ganyang tao na mahilig mag-imbita ng mga importanteng tao upang ipakita na siya ay mayroong pagbibigay lugod. At pagpasok niya sa bahay ng Pariseo, si Jesus ay naupo. At ang pagkakaupo rito, alam natin, ito ay naka-incline, naka-recline. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan sa lungsod, pag sabing makasalanan sa lungsod, meaning to say, batid ng lahat kung anong klaseng buhay ang babaeng ito. Marahil siya isang prostitute, marahil siya isang mababang uring babae. Hindi natin alam, hindi sinabi rito. Nabalitaan ito, anong ginawa nitong babaeng ito? Ang sabi diyan, ang sabi sa ating teksto, tumayo siya, sa 38, tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Jesus. Umiiyak agad. Pag sinabing umiiyak, mga kapatid, alam natin, bagbag ang puso. Mapagpakumbaba. Inaamin niya sa kanyang sarili, siya'y hindi karapat-dapat sapagkat siya isang marumit makasalanan. Ngunit dahil sa kanyang paniniwala kay Jesus, inilapit niya ang kanyang kalagayan. Siya'y umiiyak. At bilang pagtanaw ng pananampalataya at pag-ibig kay Jesus, ang sabi rito, pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Ibig sabihin, nilugay ang buhok niya. Yun ay bawal sa kanila. At yung kanyang buhok ang pinampunas doon sa paana ng ating Panginoon. At ang sabi, patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Makita niyo yung babaeng ito, hindi niya alintana na siya'y mapahiya sa harapan ng mga reliyong tao. Ang kanyang alam lamang ay ang lumapit kay Jesus sapagkat alam niyang si Jesus ay umiibig sa kanya. Now, hindi alam naman natin, walang makakalapit sa Diyos malibang, makakalapit kay Jesus malibang siya ay tinawag ng Ama. At alam ko, ito ang nangyari dito, na siya'y lumapit kay Jesus dahil alam niyang siya'y inibig ni Jesus. At nang makita ito ng Pariseo, tingnan niyo ang sabi sa 39, nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi niya sa kanyang sarili. Nakita niyo, nagmagandang loob, espesyal na hapunan para sa Panginoon, pero iba ang puso. Ang sabi niya, kung ang taong ito ay isang propeta, inayayahan niya si Jesus dahil alam niyang si Jesus ay propeta. Nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya sapagkat siya'y makasalanan. See? Ang conclusion at judgment ng religious man na ito, scribes, teacher of the law, tagapagturo ng utos, kautusan ng Diyos. Ang sabi niya, hindi, bulaan yata itong propetang ito dahil hindi niya alam na ang babaeng ito ay isang makasalanan. Na alam ng Panginoon ang nasa puso niya, kaya hindi tayo magtataka na ang Panginoon ay sumagot sa kanya. Ang sabi sa verse 40, at pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, siguro nagulat si Simon, ano po yun, Panginoon? Ang sabi, mayroon akong sasabihin sa iyo, mayroon akong kukwento sa iyo. At sinabi niya, sige po, Guro, sabihin mo, na may dalawang taong nangutang, nanghiram sa isang tao. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa 50 lamang. Ngayon, nung sila'y panahon magbayad, wala sila maibayad pareho. Kaya anong ginawa nitong pinagkautangan? Kapwa sila pinatawad. Na alam natin paglalarawan ito. Ito ay paglalarawan ng Diyos. Tayo, wala tayong maibabayad sa ating utang. Maliit man o malaki, tayo'y nagkautang. Walang sino mang ligtas diyan. Kaya ang tanong ng Panginoon, nang sila'y walang maibayad, pareho niyang pinatawad sila. Ngayon,
Ito ang tanong, Simon. Alin sa kanila ang higit na nagmamahal sa kanya? Nakita nyo, sino sa dalawang ito ang nagmamahal sa kanyang pinagkautangan? Kumbaga, Simon, inimbitahan mo ko, may pagkakautang ka. Nilapitan ako ng babaeng ito, may pagkakautang din siya. Pero kapwa kayo pinatawad sa pagkakautang. Sino ngayon ang higit na nagmamahal sa kanya? Yan ang tanong eh. Ngayon, alin sa kanila ang higit na nagmamahal sa kanya? Sumagot agad si Simon, 43. Sa palagay ko ay yung pinatawad niya ng malaki. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, tama ka. Oo nga, kautusan ka nga. Guro ka nga ng kautusan. Alam mong banal na kasulatan. Bawat bahagi ng kasulatan, alam mo. Pero hindi mo ipinamumuhay. Kaya ang sabi rito sa 44, at pagharap niya sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ko binigyan ng itubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Ano ibig sabihin nun? Pumasok ako sa bahay mo, inimbitahan mo ko, pero hindi ka sa akin nagpakita ng pagmamahal. Itong babaeng ito, hindi naman nanyayahan, pero nagkusa siya at binigay niya ang buong niyang kahihiyan na sa isang marumi, makasalanan, ngunit siya'y nagmamahal sa akin. Kaya, 45, hindi mo ko inalikan, subalit buhat nang ako'y pumasok ay hindi pa siya humihinto ng paggalik sa akin mga paa. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Para sinasabi ng Panginoon, marami ka naman pera, may pabango ka naman, hindi mo binigay man lang, inimbitahan mo ko, pero itong babaeng ito, walang alintana sa kanya kung gaano kamahal o gaano kamahal ang halaga o kamahal ng babaeng ito, yung alabastro, binasag niya ito para pabanguhan ang aking mga paa. Kaya sa 47, kaya sinasabi ko sa iyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na. Nakita nyo, yung babaeng ito, hindi kaila na napakamakasalanan. Pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit, ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Sino ngayon ang tumanggap ng pag-ibig ni Jesus sa kanilang dalawa? Natural, yung mapagpakumbaba, yung umaamin sa kanyang karumihan, sa kanyang pagkamakasalanan, sa kanyang di pagkamarapat sa Diyos, ngunit pinaniwalaan niya na siya'y unang inibig ng ating Panginoon. So kung tignan natin ang ating sarili, bakit tayo naririto sa Lord's Supper? Dahil ba ito ay obligasyon natin every first Sunday? O ito ba'y dahil sa pag-ibig natin kay Jesus? Dahil ba tayo'y pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan na imbisa na tayo magdusa sa impyerno, ngunit inako ni Jesus ang lahat ng kaparusahan ng ating kasalanan, kaya ba tayo umiibig sa Kanya? O dahil obligasyon lang natin bilang miyembro? Ngayon, tignan natin ano ang tugon sa pag-ibig ni Jesus. Verse 37 to 38. Narito ang tugon ng pag-ibig ni Jesus. Basahin natin muli. Ang sabi sa 37, nang malaman ng isang babaeng, saan na ba ako? Dumako tayo sa verse 40. No? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, Simon, mayroong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, may dalawang tao, ay ito na nga, nanghiram, ngunit walang maibayad, kapwa pinatawad. Pero ang ginawa nitong babae, ang tugon ng babaeng ito, ay patuloy at patuloy na umiiyak
binabasa ng luha ang kanyang mga paa, hinaggan ito at kanyang binasag ang alabastro. Now, anong tugon nung nagpakain sa kanya ng hapunan? At anong tugon nung babaeng nagpakumbaba, nagsakripisyo dahil siya isang makasalanan? Anong nag-udyok sa babaeng ito kung bakit ibinigay niyang lahat, pati kahiyan, para lamang makalapit kay Jesus? Pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos sa kanya, at yun ay kanyang naipamuhay at ginagawa din niyang pabalik sa ating Panginoon. Ang kanyang paraan ng pagmamahal kay Jesus, taos puso. Bagamat sabihin natin, taos puso rin nag-invite itong scribe sa kanya. Siguro, para ipakita sa mga kapitbahay, mayroon siyang inibitang importanteng tao. Pero itong babaeng ito, alam ng lahat na siya'y makasalanan, ngunit taos puso siyang lumapit sa Panginoon. Siya'y mapagpakumbaba. Alam niyo, sa tingin ko, habang siya po'y nagpupunas ng kanyang luha sa paa ni Kristo at kanyang hinalikan, bumuhos po lahat ng kwentada ng kanyang kasalanan sa paanan ni Jesus. Alam niya ang kanyang karumihan, alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang kasalukuyang buhay. Ngunit ibinuhos niya ito sa paanan ng Panginoon at nagsakripisyo siya. Yung salita diyang pinunasan, hinalikan, binuhusan, kapwa po yan pandiwa o verb. Ang tense niyan, mga kapatid, imperfect, active, indicative. Ibig sabihin, ginawa sa simula, walang katapusan niyang iginagawa. Paulit-ulit niya itong ginagawa. Hindi minsanan. Hindi mahalaga sa kanya ang mapintasan ang kanyang mga luha. Hindi mahalaga na siya ay siraan dahil sa kanyang paghalik sa mga paa ng ating Panginoon. Hindi siya pinintasan tulad ni Judas, sayang yung alabastro na sana may pimigay sa mga mahirap. Ngunit ginagawa ito ng babaeng ito dahil na rin sa paunang pahayag ng Panginoon na siya'y mamamatay. Buhay pa ang Panginoon, iniimbalsa muna ng kanyang alabastro ang paanan o katawan ni Kristo. Na ang tanong ko, mga kapatid, paano natin iniibig si Jesus? At paano natin siya iibigin? Hindi natin kayang gawin itong ginagawa ng babaeng ito. Pero may isang pahayag ang Panginoon, 2 talata, na kadalasan nakakalimutan natin. Kung paano natin siya maiibig at paano siya ibigin. Na hindi tulad ng ginawa ng babaeng ito. Ito po ang sabi, John 14:21 and 23. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Inulit niyang muli sa verse 23. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Paano natin daw maibigan Diyos? Si Jesucristo? Sundin, tuparin ang kanyang mga salita. Utos ng Panginoon na tayo'y dapat mag-alaala sa kanyang kamatayan. At ito'y sa pamamagitan ng banal na hapunan. Nasaan ang nagsasabing, iniibig ko ang Panginoon? Ang babaeng ito, isang larawan sa ating lahat kung paano niyang tinalikuran ang pangungutya ng mga relihiyoso. Hindi niya ikinahiya na siya'y magbigay, lahat ng kanyang buhok, umiyak sa paanan ni Kristo at maggumastos ng alabastro. Hindi niya ito.
pinigilan. Pero sa atin, dahilan natin, mayroon tayong mga pansariling dahilan at sinasabi natin iniibig ang Panginoon, ngunit kaunting dahilan hindi natin magawa at may payag ng ating pag-ibig sa Kanya. Marami tayong dahilan. Yun po ang kailangan natin pag-obey. Kaya tayo narito dahil tayo umiibig sa Kanya. At dahil tayo umiibig sa Kanya, sinusunod natin ang Kanyang utos. Tandaan natin, 2 sakramento ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon bago tayo maging Kristiyano. Ang bautismo sa tubig at ang pagtitipon sa banal na hapunan. Kaya kadalasan sa ating pagpapaliwanag tungkol dito, kahit nandun ka sa apari, at alam mong Lord Supper ngayong Sunday, gumawa ka ng lahat ng paraan upang ikay makasama at mapabilang sa pag-aalala. Yan ang pag-ibig natin sa Diyos. Handang magsakripisyo, gaano mang kamahal yung ating minamahal, higit nating mahalin ang ating Panginoon. At ikalawang pag-ibig, mga kapatid, na dapat makita sa atin ay ang pag-ibig natin sa ating mga kapatiran. Sa mga kapatid. Dapat walang samaan ng loob. Dapat mayroong pagpapakita ng kabutihang asal. Dapat hindi sikreto ang kanyang pagtingin, ang paggalang. Dapat hayag na minamahal niya ang kanyang kapatid. Nagagawa ba natin ito? Mayroon tayong kinikilingan, mayroon tayong hindi iniimikan, mayroon tayong hindi ginagalang, mayroon tayong hindi minamahal. Kung ang Diyos na hindi natin nakikita, sasabihin mong iniibig mo siya, gayong kapatid mong nakikita, hindi mo maibig. 1 John 4:20. Ganito ang sabi. Kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Paano natin maibig ang ating kapatid? Yung mga walang-wala. Pinababayaan natin sila. Sasabihin pa, uy, magpa-doktor kayo. Kailangan magpagaling kayo. Kumain ka na maigi, Brad, sis. Hanggang doon sa salita. Pag-ibig ba yan sa kapatid? Matthew chapter 25 verse 35. Ito po'y lumalarawan sa pagdating ng Panginoon upang kanyang kausapin ang kanyang mga tao, ang kanyang minamahal. Ang sabi sa 35, sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ang sagot nila, kailan ka namin napatuloy? Kailan ka namin napakain? Kailan ka namin natanggap, Panginoon? Hindi namin alam. Verse 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa nyo ito sa isa sa pinakamaliit na mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginagawa. See, kung magandang pakikitungo natin sa ating kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Kung ating nirerespeto at minamahal ang ating kapwa, minamahal din natin ang ating Panginoon. Kaya ang tanong, bakit tayo naririto sa banal na hapunan? Dahil obligasyon? Dahil membro? Hindi. Dapat dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Magbibigay ko ng ilang aral, mga kapatid. Sana matuto tayo na umangkin na tayo'y makasalanan, na tayo hindi nag-uisa sa mundong ito. Dapat mayroon tayong pakikisama sa isa't isa. Sa linggong ito, sa buong linggong ito, dapat itong isipin natin ang mga bagay nito ngayong linggong ito. Ibigin ng Panginoon at ibigin ng ating kapwa. Banal na hapunan, ito'y dahilan upang ituon natin ang ating unang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa.
Kaya sa pakikibahagi natin sa tinapay at katas ng ubas, ito ba'y nakakaapekto sa iyo o makakaapekto sa iyo ngayon? Sana bigyan natin ito ng pansin. Pag-isipan natin ang krus kung paano tayo kinamatayan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kabila ng tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay alang-alang sa atin. Hindi nung tayo maging mabuti na. Kaya nga dapat, ibigin din natin ang ating kapatid. Igalang ang sinumang tamang igalang, mahalin ang kapatid, mga kababayan bilang kapatid na babae, mga kalalakihan bilang kapatid na mga lalaki. Kung matatanda na lalaki bilang ama, at kung matandang mga babae bilang ina, ibigin natin ang isa't isa. Wala tayong dapat itinatangi o wala tayong inililihim sa ating puso. Simulan natin nawa ngayon sa ating pakikipag-isa sa tinapay nito at sa elementong ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang nais ninyo, wala po kaming tinatago. Wala kaming pagdududa sa isa't isa. Kami po'y nagkakasama sa isang interes, sa isang layunin, ang kabanalan, sapagkat dito ka lamang makikisama din sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging totoong tao ninyo, na marunong tumanaw kung sinong dapat tanawin ng mga kapatid. Marunong magpakumbaba, marunong tapakan ang sariling kayabangan at kahambugan upang may payag lamang namin ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan niyo kaming mamuhay sa kabanalan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.